Maibutan na itong tanan. Ito kung makaisunan, ang atong tema kang tuiga is all about family. Strengthening and bonding family relationship. And it's my prayer that throughout this whole year, despite amay pagsulay, mga chess, dili pa nagsinabdanay, ato yung paharipon ng ato pagkahiusa diha sa Ginoo. Amen. Ang paghigugma o ang pagpasayo. And yet, the same time, ato pong i-trust na Ginoo ang tanan, that whatever has been lost or will be lost, God is going to restore it to us sevenfold times when we choose to be more like Jesus. When we choose to love, forgive, and just continue to move on. Sa'yo na kaya na ako isulti, pero abot ng kaya ng tungdan. Muna na kinahalan tag Ginoo. Kaya naman, kung sa atong kagalingon lang, di nato kaya. But with Christ, give us a strength, we can do all things. Amen? As I reflect on the Word of God, nakahunaw na ako makaisunan, part of the series sa mensahe nga akong pagabuhaton, every 2 times in 1 month, nakahunaw na ako about family. How to strengthen family relation. Ang title nga mensahe karon mutaga makaisunan, ako siya gititulan og Kinsman Redeemer. Kinsman Redeemer. Ang atong text is found in the book of Ruth, chapter 3, verse 7 to 13. Can I request you all, as I'm going to read this text, and just read along with me in silence. Can I request all to stand up samtang magbasa ko? In the book of Ruth, chapter 3, verse 7. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn, and she came softly and covered his feet and laid her down. And it came to us at midnight, the man was afraid and warned himself, and behold, a woman lay at his feet. And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth, thy handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. In verse 10, and he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast shown more kindness in the latter end, that at the beginning, as much as thou followest not young men, whether poor or rich. And now, my daughter, fear not, I will do to thee all that thou requirest for all the city of my people, that know that thou art a virtuous woman. In verse 12, and now it is true that I am thy near kinsman, howbeit there is kinsman nearer than I. Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the art of a kinsman, will let him do the kinsman part. But if he will not do the part of a kinsman thee, then will I do the part of a kinsman to thee. As the Lord live, lie down until the morning. Sa makausa, may buntang atong tanan. Just to give you a brief maritis, istoryahan nga diba sa karon lang. It's all about the story of Ruth. It's man ni si Ruth, mga kaigsunan. Si Ruth, mga kaigsunan, umagad siya ni Naomi. Si Naomi, asawa, bana siya ni Elimelech. During those ancient times, there was this famine in Israel. A great drought that causes the people into hunger. And economically, aduna gyud kanang pag-down. This family of Elimelech, once ang asawa nga si Naomi, naaslay duha ka anak po nga si Chilon o Mahalon. Niadto sila, nigawas sila sa Israel. Nanginabuhi kato sa laing kapit. And then, naabot sila sa Moab. And Moab during this time was very economically progressing. Yamay jud kayo. Sa Cebu province, in Cebu, Mandawi, and in Lapu-Lapu, a very prospering, progressing city. Kung ito'y kumpara sa ubang mga kasigit nga probinsya, kasigit nga mga munisipalidad. No, murag idea dyan kayo. Kasagaran pagani para sa mga Pilipino, nanganuisan yung gitawag nga American Dream. Kung nga, panahon hindi nga kawad doon, naabot yun sila sa Moab, nisitol sila. Kanya ang duha nila ka anak kalalaki, nangaminyo po mga taga dito. Ang pangalan si Ruth, ang usapod si Orpah. Pero as days and years goes by, mga kaigsunan, namatay ang bana ni Naomi. Namatay po ang mga anak nila nga si Chilon o si, I forget the other siblings name. O ang nagpabilin ang mga byuda na lang, si Naomi, si Ruth o si Orpah. Ang nakadimalas pagit mga kaigsunan, during this time there was this great loss. Ang naso na po sa Moab, mo na po yung nakasinati yung grabe kawadon. And during this time, kanang usa ka kababay without the figure of a man, of a husband, lisod jud kayo ikabuhi. Kinahanglan jud lalaki nang kinahanglan jud bana. Kunya, because it's a foreign city, a foreign land, walay kaliwat sila si Naomi. Naomi decided to go back to Israel. Kaya during this time, kung nabalitan, God is now
also blessing and prospering the people of Israel. Amen. Praise God. Yang nahitabo mga kaigsunan, sa pagbalik pagin nila, there was this story gigit sa iyang mga umaga. Yang di-discourage kay mga batanon pa man. Uli na lang ko, balik sa akong kanang katawhan. Sa akong mga katawhan, kay tuwa ko dito ako mga kaliwatan. Sa akong kalisdanan, matabangan dyan ko. Kamong duha, mga batanon pa man mo. Pamauli na lang mo sa iyong kagalingong mga matag panimalay. Kay di na ko katabang sa inyo ha. And this other umaga niya si Orpa na kumbinsi nga, ibalik ko lang po pagpauli. Pero si Ruth, wala na minaw, isunod yun ni Naomi. And then for the second time, iyan naging discouraged. And for the third time, si Ruth makaigsunan, ingon ni Naomi, kung asa ka hadtupod ko. Kung kinsa ang imuhang Ginoo, maupod akong Ginoo. Kung kinsa imong katawhan, maupod ang mahimo na akong katawhan. Kung asa ka mamatay, hadtupod ko mamatay. It's a story of friendship, faithfulness, and loyalty. Yan sa nakita ni Naomi nga murag strong, decisive and determined yun si Ruth sa iyang desisyon niya. Digit siya mobiya ni Naomi, ni unong yun siya. Wala na lang niya pagpugsa kay base niya masakitan pa siya. So these two women, ibalik sa Israel. Isugat pa yun sila, nagsilibrat sila. Kaya nga si Naomi, ayaw ko niyong tawga nga bulahan. Kaya iyang kinabuhi ko no pulos na kapaitan tungod sa kalisdanan niya iyang nihaguman. Kung ang hitabo umakaisunan, si Ruth, kay mapamay himsog panlawas, naliwala sa ihang pagkabatanon pa, niya gwapa po, he take the responsibility of being the breadwinner to provide sa ihang inahan. Amen? Ilaman nato din ikaroon nga murag mama, murag na po papa, o sa tanang mga provider, kudos ninyong tanan. Amen? Yan ako taning istorya mga kaigsunan, si Boaz di ay ilang kaliwat na kadugo. At to cut it short, dili lang siya ang unang, he is not the first blood, he is not the first kinsman. Napay nag-una ni Boaz. Kuna sa dihang hibaw si Naomi, kung asa pa doon, kanunay si Ruth, nga kanabitaw ang mga hagdaw, kinsay nakasuway ng hagdaw. Kunya, si Boaz, nakabantay ang ay daghang mga kabos, nga mga hagdaw. Yan si Boaz, sa iyang generosity, o kaayo sa iyang isikataw, yan yung subuhon na yung mga sulubuhon nga, ayaw ninyo, hukta o kanang habis tanan, pinili, man lang na para sa mga nabili. Aslay magpunit mga kuha, madala sila mga panimalay. Ninduta kung na yung mga inana nga tao, mga inana kasing-kasing na muna sa mga kabus o mga nanginahanglan. And one of the ways nga din ang Ginoo makautang sa tuwa, sa dihang mutabang tas mga nanginahanglan, sa dihang mutabang tas mga kabus. Ginoo day nakautang sa tuwa niya, sa dihang Ginoo mubayad mga kaigsunan ni hagin ng pasubraan uban bagay na ang panalangin ang interest. Muna nagtuko mga kaigsunan to understand this story of kinsman redeemer, to understand this story of Ruth and Boaz. In fact, it's a love story. Ato sa ila-ilahon o swituhon unsa man din kinsman. Ang kinsman redeemer mga kaigsunan, usa din siya kalaki nga kaliwat, nga aduna na siya responsibilidad, balik sa first slide na, to help a relative in need or in danger. Amen. Responsibilidad dahil sa kadugo, sa kaliwat. Kung walay lang ison, ang una niyang relatives. Kung naa sa panginahanglan, kung naa sa peligro, ang mga kadugo, dili lang tao ang mutabang. Amen. Tigtika rin ang katupan niyo. Hallelujah. Boaz mga kaigsunan o si Jesus, mo ni sila ang pinaka-best nga example of a kinsman redeemer sa scripture. Malikon na to ha, ang kinsman redeemer di ay usa ka lalaki or kaliwat, adunay responsibilidad sa pagtabang sa kaliwat nga naa sa panginahanglan o naa sa peligro. Sa instance ni Ruth mga kaigsunan, next slide na, because she had lost her husband, para kang Ruth, nabiyuda naman siya, wala na siya ibana. She had to work for essentially scraps. Namunit, manghagdaw si Ruth. Ang mga kababayan Kinan sa karang kapanahonan, lisod yun kayo mabuhi. O lisod yun kayo ang pagpangita o trabaho. Praise God sa atong panahon. Amen. Na-emphasize, na-exercise na yun ang equal rights between men and women. Kung sa'y posibleng dili kayo mabuhat sa mga babae sa una, nga buhat na sa lalaki, pwede na kong mabuhat sa mga babae karon. Amen. Praise God. Pero sa karaan ka panahon, perpetuum lisura. Kanang wala kay katungod, hilom project ka, wala kay katungod sa pagpili, politically, restricted ka sa ubang mga access. In fact, in Islam countries, dili pwede kang i-edukar, di ka pwedeng tagad maayong edukasyon. Na mga kaigsunan,
Let alone their other relatives, si Boaz, nakita niya panginahanglan o iyang duty as her kinsman redeemer. Nag-propose o nagpakasal kang Ruth. Ang pangutana karon, what is a kinsman redeemer? Sa ako na ginasulti kaganiha, a kinsman redeemer, usa siya ka lalaki nga kaliwat, nga mutabang sa naas kalistanan niyang mga kaliwat, nga naas sa panginahanglan or peligro. Pero naibaw ba mo? Pili lang ni mga ang responsibilidad sa itong mga kaliwat, nga naas sa panginahanglan o napos sila sa peligro. It goes beyond mere marriage proposal, sama kang Boaz. Sa kultura po dahil sa mga Hudiyo, kung ako maguwang, natigbag ko kalit, nabiyuda akong masawa, para di mapapas akong pangalan sa ibabaw ng kalibutan na, obligar yun akong manghod, no? Kung padayon sa akong kaliwatan, mo'y masawa. And in some culture, it's a cultural thing, lahit lang tiyali yung nauna-on dito sa to, but there are some stories nga, parang maayang pagkasinabot, nakasinabot man, wala na lang po ka ng problemahan. But that is not my focus. This person avenges in case of a relative being murdered via manslaughter, delivers, rescues, and in many cases, redeems property. Kung nakaigsoon, ang problema na yun, kaya naprinda ang balay o gyuta, kaya ipanalanginan ka sa Ginoo, na bilyonaryo ka, malipay na ka, maghikog yung hang igsoon. Kwarta na yung problema. So, it is your duties and responsibility as the big brother. The role far extend beyond nuptial duties. Goes beyond. Nakatabog mga resibo, mga kaigsunan na. Resibo, mga bersikulo ba nga napamato that what I am talking is part of our, it might be a Jewish thing. Kultura yun sa mga Hudiyo. And no wonder why, walay may bisan usa ka Hudiyo nga pobre. Because they are living and practicing this kinsman responsibility. If God blesses one of them, and then when see their relatives, one of their siblings na nasa panginahanglan, dili sila pwedeng magpakagapugol. They will really find ways, join hands together, and help their loved ones, their relatives, nga muuswag ug mutubokon. Pero murag kitang mga Pilipino, lahi ang atohang sakit, labi na atohang silingan, murag panalanginan, muuswag, budato. Maniguha po ta, mga doy ta nga, kung sa'y naan niya, kapalit sila grid, magparit po ta. Karoon kayo, nagpalit na mag-helicopter, di naman ta makapord. Mahana lang ta nga, masinan na siya mga illegal na mga pangnabuyan, na maligan na nag-drugs. Yan din po sa Pilipinas, delikado po, binlan ang mga managsunog, daghang yuta, kaya magpinatyan sa yuta. And I think as Christians, ang atuhang pagtulunan is a pass on through and derived from this Jewish people nga doon ay nindot kayo, proven kayo na kultura